Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at tinisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-2 linggo sa panahon ng Adbyento at ating pong ginugunita sa araw na ito ang aparisyon o ang pagpapakita ng mahal na Birhen ng Guadalupe kay San Juan Diego. Ang Birhen ng Guadalupe ay sumisimbolo sa buhay, no? Kung saan nung panahong iyon ay marami ding pagtatangka sa buhay, kung kaya hindi lang buhay yung malalaki na, no, dahil sa mga pagsakop o pagpapahirap, no, sa lahi noon sa katulad ni San Juan Diego, hindi lang sa sinapupunan, maging sa mga buhay ng bawat isa, kung kaya't ang mahal na Birhen ay nagpakita para magbigay ng pag-asa. Pero dito po, kailangan din natin maunawaan, no, na ang mahal na Birhen hindi nagpapakita sa kanyang sarili lamang. Hindi nagpapakilala bilang isang reyna, kundi nagpapakilala bilang isang ina. At bilang isang ina, siya ay maglilingkod sa kanyang mga anak. At ito ay ginagawa rin niya bilang pagtugon
mula noon nang siya ay tawagin ng Panginoon para sa isang misyon at ng kanyang sabihing, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. O mahal na Birhen, bagamat nasa kanya na ang lahat ng karangalan, ang lahat ng pupwedeng ipagyabang ng isang ina, pero siya ay nananatiling isang aliping ina na tumutupad sa kanyang misyon. Pangangalagaan ang kanyang anak. Ulitin ko po, hindi sa kanyang sariling desisyon, kundi sa kung ano ang plano ng Diyos. So patuloy na naglilingkod. Pero para makapaglingkod tayo, dahil po pwedeng maglingkod ang kahit sino, pero hindi ito makakapagbigay ng pag-asa, hindi ito nakakapagbigay ng buhay. Para magawa natin yan, kailangan muna rin nating tanggapin ang buhay na ibinibigay ng Diyos. Kaya nga sabi ng anghel kay Maria, sumasayo ang Espiritu Santo at lulukob sa iyo ang Espiritu Santo. Kaya tinanggap niya ang salita, tinanggap niya si Kristo, tinanggap niya ang buhay. Kung kaya't siya rin, magpasa hanggang ngayon, nakakapagbigay ng buhay. So yun nawa, isang magandang paalala sa atin na ang ating bang paglilingkod nagdudulot ng buhay. Nakakapagpasaya ba tayo? Nakakapagbigay ba tayo ng pag-asa? So, isang magandang, parang pwede natin mapagnilayan kasi baka mamaya, naliligaw na tayo ng direksyon na naglilingkod tayo sa pag-aakala nating ito ang gusto ng Diyos. Pero sa kalaunan, ito pala ang gusto natin. Hindi na ito ang paraan ng Diyos, kundi ito ang sarili nating plano at paraan. So muli, katulad ni Maria, maging alipin nawa tayo, patuloy na maging alipin ng Diyos na nagbibigay ng buhay. Amen.